Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong inaalala at sinasama sa atin pong misa ang intensyon ng lahat ng mga seafarers o mga manlalayag, ganun din ang mga migrante kung saan ay atin pong pinagdiriwang ang pambansang araw ng manlalayag. At ngayon po ay samahan niyo rin po ako sa pagpapasalamat sa Panginoon sa 12 taong biyaya ng pagkapari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Nagagalak si Moises nang bahagi na ng Diyos ng kanyang Espiritu ang 70 matatanda at maging ang 2 pang matatandang naiwan sa kampamento. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay pinahaginan niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos na kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila iniulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata
at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. 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 Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulo sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahatang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. 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 Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng
Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop. Kaya ako ay ligtas sa lihim na gawang buktot. Mo ay ligtas sa hayag na kasalanan at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na nalaya sa kuko ng kasalanan. Aking kabuhi at lubos ay nasa Ibinaalala ni Apostol Santiago sa mga mapang-api at mapang-abuso na hindi nalilingid sa Diyos ang daing ng kanilang mga inaapi at may naaangkop na hatol para sa pananamantalang ito. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat.
at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa mga seafarers o mga mandalayag, para sa inyong mga pamilya at mga migrante na malayo din sa ating bansa, malayo sa kanilang mga pamilya, ang misang ito po ay para sa inyo. At ganon din ang aking pong panalangin bilang pasasalamat sa 12 taong biyaya ng Diyos ng pagkapari. Pwede po bang solidad clap para sa Panginoon? Nung nakalipas na linggo, narinig natin kung anong nangyayari. Patahin mo, Brad. Kung ayaw mong putulin natin yan. Yan. Okay. Nung nakalipas na linggo, tinuruan tayo ni Jesus kung paano niyang itinuro sa mga alagad na hindi dapat magpagalingan. Di ba? Nung nakalipas na linggo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo? At ang kanilang pinagtatalunan, kung sino sa kanila ang pinakadakila. At sinabi na kung sino man ang nais maging dakila, maging una, dapat maging huli, at maging lingkod ng lahat. At ngayon naman ay pinapaalala sa atin na may mga bagay na kailangan nating putulin para nang sa ganon ay hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ibig sabihin, meron tayong responsibilidad. Lalong-lalo na ang mga inatasan, lalong-lalo na ang mga may katungkulan, yung mga pangalan na may kalakip na trabaho, may kalakip na posisyon, mas malbigat ang inyong responsibilidad. Kung mapahamak ang isa man sa mga ipinagkatiwala sa inyo, kung maligaw man ang isa man lang, diyan ay pananagutan yan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, putulin mo na. Hindi ko alam kung ano ang dapat na putulin sa bawat isa sa atin, pero ang panyay, may mga kailangan tayong alisin sa atin para mas maging maayos ang ating pong pamumuhay sa araw-araw. Nitong nakalipas na mga araw o linggo, napanood po natin na talagang kailangan maging maingat talaga tayo, lalo na sa mga may katungkulan kasi nakatingin lahat
hindi lang isa kundi buong mundo nakatingin sa bawat kinikilos. Halos magsuntukan na sa City Hall. Halos magsuntukan na rin sa Senado. Sa Congress, malapit na rin. At sino ang mga halos magsuntukan? Magkakaibang partido. Pero lahat naman, gusto lang naman nilang gumawa ng mabuti. At sabi nila, makakagawa lang sila ng mabuti kapag mayroong budget. Kaya pinagtatalunan, halos magsuntukan para lamang dyan. Kaya maganda sana, sana hindi lang sila busy ngayon sa wala pa namang filing, pero busy na kasi sa mga patawag para magbigay ng biyaya. Kaya ngayon, pinapatawag din tayo ng Diyos para magbigay din ng biyaya. At ang biyaya, hindi lang yan sa pera. Ang biyaya ay galing sa Espiritu Santo. Biyaya yun na dapat natin tanggapin. Pero tingnan po natin kung paano tayo mas makaka-relate sa mga pagbasa natin ngayon. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Mga Bilang, ibinahagi ni Moises ang Espiritu na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, yung iba, pinagkatiwalaan din na maging propeta, magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng salita ng Diyos. Kasi walang isa man sa atin na makakatayo, makakapagpahayag ng salita ng Diyos kung hindi siya ginagabayan ng Espiritu Santo. Although pwede kang magsalita pero hindi yan galing sa Diyos. Hindi lahat ng pastor ay galing sa Diyos ang sinasabi. Kaya kailangan natin mapagnilayan mabuti, masuri, galing ba sa Espiritu ng Diyos ang ipinapahayag niyan? Ngayon, sabi dito sa ating unang pagbasa, mayroon pang 70 tao na biniyayaan din ng Espiritu. Pero mayroon doon 2 hindi nakarating doon sa patawag. At nagpapahayag na sila ng salita ng Diyos doon sa baba. Pero ang sabi, mayroong binata, tumakbo kay Moises, nagsumbong, mayroon pong 2, si Eldad at si Medad, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Akala siguro, kakampihan ni Moises, magagalit si Moises, pero ang sabi ni Moises, hayaan nyo. Sa tingin nyo ba, kabawasan sa aking karangalan, kung mayroon ding magpahayag at maging propeta, di ba nga mas maganda, mas marami? Sa Ebanghelyo, tumakbo din itong alagad kay Jesus at sinabi, mayroon pong 2 doon, pinagbawalan namin kasi nagpapahayag nagpapalayas ng demonyo sa ngalan mo, pinagbawalan namin dahil hindi siya kasama sa amin. Sa termino natin, hindi siya kapartido, kaya hindi siya dapat pagbawalan natin yan. Kasi yung credit, dapat mapunta lang sa atin. Sabi na, hayaan niyo, huwag niyong pagbawalan. Di ba? Nakakatawa. Yung mga gumagawa ng masama, hindi natin pinagbabawalan. Pero yung gumagawa ng maganda, gumagawa ng mabuti, pinipigilan natin. Dahil naaagawan tayo ng atensyon. Nababawasan tayo ng followers, nababawasan tayo ng papuri. Dapat tayo lang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, putulin mo na. Putulin na natin yung ganyang pag-uugali. Hindi makakabuti at hindi nakakatulong sa atin. Sa pamilya, mapa sa simbahan, mapa sa pamahalaan, pag may ganyang pag-uugali, wala talaga tayong kapanatagan yan. Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi gumawa ka. Gusto mong gumawa ng mabuti rin, sige. Sa laki ng mundo, hindi mo kakayanin mag-isa.
Kaya nga nagkakaloob ang Panginoon ng iba't ibang biyaya para sa lahat, para mas marami pa ang makarating. Sa atin nga lang ngayon, sinasayang natin ang mga biyaya, di ba? Maayos na kalye, sisirain. Ang tagal pa naman ayusin. Isang oras mo lang bubungkalin, ilang buwan bago maibalik ang semento. Titignan ko kasi may bago na namang hinuhukay doon. No? Tinita, ano ba sira dito? Lagi naman akong dumadaan, ano ba sira dito? Pero yung sira hanggang ngayon, hindi pa naaayos. Pero nagpapagalingan, di ba? Nagkokontrahan. Ay, hindi natin project yan. Wag natin. Dahil project yan niya at hindi natin kapartido, wag nating suportahan yan. Kahit sa atin, kahit nga sa loob ng simbahan. Mga leader, mga ministries, organization, pag ganitong pag-uugali, wala tayong patutunguhan na maganda. Lahat tayo baka mapunta doon sa impyerno kung saan hindi mamamatay ang apoy. Okay pa tayo? Okay. So, balingan ko lang ulit, no? Kung ano yung mga pagkilos. Ay, nasaan ba tayo dito? Nandoon ba tayo sa mga tao na kung ano ang lumalabas sa bibig natin? Kasi di ba, sabi doon, tumakbo sila kay Jesus, pumunta kay Jesus, pumunta din kay Moises, at anong sinabi? Isinusumbong nila yung gumagawa ng mabuti at pinagbabawalan. Yan yung isang nakakasira. Maayos naman sana. Kaya lang, sa panunulsol mo, sa mga lumalabas sa bibig mo, yan, nagugulo tuloy. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, putulin na natin yung dila mo. Tingnan, para isama natin sa lengwa. Mas masarap pa yung lengwa. Baka mas masarap pa yung dila mo kapag nilengwa natin yan. Kasi yung manner, minsan po, yung manner, yung the way na dinideliver mo at sinasabi mo yung mga salita, yan, may impact yan dun sa tao. Lalo na yung sasabihan mo, kung yung sasabihan mo immature pa. Yeah, si Moises, mature na. Si Jesus, mature na rin. Kala mo maapektuhan sila na mayroong nakakagawa din ng kanilang mga ginagawa? So kung magre-react tayo dapat tayo lang, napaka-immature pa natin mga leader. Kung ikinalulungkot mo na may mga nakakagawa din ng mabuti, ng maganda. Kung paano ka mag-respond o mag-react, ikaw lang ang magaling? Dapat naiintindihan natin na nagkaroon na tayo ng pagkakataon para gumawa ng maganda, gumawa ng mabuti. Ngayon, lilipas tayo. May darating at may darating. May darating na may mas makapalang kilay kaysa sa kilay mo ngayon. Tingnan mo yung kilay ninyo, peke na. O pwede yung iguhit pataas, pwede iguhit pababa. Pero kung paiiralin mo na hindi ka makapag-giveaway, hindi ka makapagbigay at hindi mo makuha-kuhang maging masaya na mayroon na talagang mga bago na gumagawa din ng mga ginagawa mo, napaka-immature pa natin pag ganun. Kailangan na rin natin putulin ang pagiging immature. Sa tingin nyo, ano ang kailangan putulin sa iyo? Kasi pinapadukot na nga yung mga mata. Pinapaputol na yung paa, yung kamay. Nagkakasala tayo at nadadala natin sa pagkakasala ang iba. Nang dadamay ka pa eh. Yeah. Hinay-hinay lang, no? Hindi mo kalaban yan, ha? Wala kang kalaban, ha? Gaya na nasabi ko, kadalasan ng kalaban natin, sarili lang natin.
maging secure ka rin sa sarili mo. Kasi pag hindi ka secure sa sarili mo, threat lahat ng tao sa paligid mo. Ay, buhay, no? Nawa, no, sa pagdiriwang natin ngayon, patuloy natin na mapagnilayan itong sinasabi sa atin ni Jesus. Paanyaya sa atin na anuman. Kasi hindi mo makukontrol kung ano ang sasabihin ng mga tao sa iyo. Pero ikaw ang may control sa kung paano ka magre-react at tutugon sa mga naririnig mo. Kung may gumagawa ng mabuti, katulad mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw nakakagawa ng hindi mabuti, putulin mo na hanggat may oras pa. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating pong itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Jesus sa daan sa Emmaus, naway ang mga katuwang na gumagabay sa mga kabataan ay akayin sila upang maging misyonero sa iba't ibang bahagi ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga intensyon ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog, at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaw na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, galing at tubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kami. Tandaan mo, Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Gian, Mariano at Pepito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa takwili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya,
at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan
upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa linggo ng mga migrante. Ibot sa Diyos, may kapwa. Ayan. Okay lang yun, okay lang yun. Okay lang yun. Huwag na mag-away. Okay lang yun. Gutom na eh. Una po, salamat po sa inyong pagdalo sa misang ito at salamat sa mga naghalay ng panalangin, mga pagbati para sa 12 taon ko po na pagkapari. Salamat sa lahat ng mga parokya at sa mga tao po na sumusuporta sa mga parokya, lalo na po ngayon dito sa aking assignment sa Solidad, sa mga programa po. Ang Diyos na po ang bahala po na magkaloob ng maibayo pang pagpapala sa inyo pong kabutihan, pagsuporta sa akin pong paglilingkod bilang pari. Maraming salamat po. Paalala lang po, sa Sabado, first Saturday, ay mayroon po tayong parish formation. So sana po makadalo kayo. Pagkatapos po yan ng 6 p.m. na misa. At buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario, kaya sana po pagsikapan natin na makapagdasal ang bawat pamilya ng Santo Rosario. Simula October 1 hanggang sa masanay po tayo na maging bahagi na po yan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dahil anniversary ko po, libre muna ang almusal ngayon. Pagkatapos po ng misa, may mesa po na pagsasaluhan natin ang simpleng niluto ng SSDM. So, comment nyo na lang po. Hello. Hindi po ako tatay niyan. Wala po akong anak. Salamat po. Patuloy po natin ipagdasal din ang mga kaparian na nawa ay maging daan po ng pagkakasundo ng lalong-lalo na po yung mabuting balita ang aming pong maihatid sa bawat pagdalo po ninyo ng misa. Patuloy niyo po kaming ipagdasal. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,